Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, ito pong Pogo, no? Isa rin ito sa mainit na usapin kasi meron na pong nag-file ng resolution para po i-ban na po itong Pogo. No, itong mahirap dito. Pag binan mo ang Pogo, saan naman mapupunta yung mga trabahador, no, ng Pogo na mga Pilipino? Siyempre, kailangan meron ka dyan na alternative na trabaho, gradual withdrawal siguro o banning para po makapaghanda naman yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mga lugar na yan. Kasi malaking kasiraan po itong Pogo at the same time, itong mga Pogo sites na ito ay malapit po sa mga military bases natin. Strategically, they're placing their Pogos near our military bases o sa mga kapulisan, no? Okay. Pero ang pag-uusapan natin dito, yung tungkol po dyan sa PORAC, kasi may dalawang news sa GMA, may dalawang article, at ito pong mga sinabi ng mga ilang mambabatas tungkol po sa pagbaban sa Pogo, no? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating video, sa mga video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super chat, super stickers, at ganun din po yung mga regular natin, no, kaibigan natin na hindi po tayo iniiwan maski na maraming nagla-live, no, marami ring nagbi-video premiere, nandiyan po sila, no. So kilala nyo na kayo, hindi ko na kayo babanggitin lahat. May God bless us all. So sa unang article natin, mga kababayan, ito po sa GMA News Online, 4 na rescue in Porac Pogo Hub ay mga kidnap victims. Talaga. So ibig sabihin, nakabilanggo sila doon, no? Kawawa naman tong mga to. 4 individuals who were rescued from the Philippine offshore gaming operator hub in Porac, Pampanga were confirmed to be victims of kidnapping. Ayun po ang sabi ng PNP. 4 na yung confirmed na kidnap victims po dyan, sabi ni Police Colonel Jim Pajardo. Pajardo said that one of the 4 was handcuffed to a bed frame. Authorities previously discovered evidence of torture and kidnapping in the said hub. Na-i-vlog po natin ito. Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Dr. Winston Casio previously said they expected to arrest more than 1,000, but the information on the operation may had been leaked. O, ayun na naman tayo eh. Talagang na-implanta ng mga demonyo yung mga tauhan nila, no? Biruin mo, 1,000 ang ine-expect. Walang big boss dyan, ha? Purong mga low level lang yan. Following this, Senator Sherwin Gatchalian said the raid showed the possible influence of Chinese syndicates in the country's court system. This prompted the Supreme Court to conduct an investigation into the allegations. Correct po yan, no? Biruin nyo yan, nagbigay na ng warrant of arrest, biglang winidraw, kaya hindi ka agad napasok. I think isang araw o 2 araw pa muna bago nila tuluyang nahulughog. Actually, 46 buildings ang natapos nila nung naibigay na yung search warrant, 5 building. Nakita po talaga doon, no? Makikita nyo yung video. May mga video dyan sa UNTV, Frontline Pilipinas, sa PTV, na yung mga nasa loob ng mga building. Biriin nyo, talagang China ang lugar. Ginawa po talaga nilang province of China ang Pilipinas. O ano pang natagpuan nila dyan? O, another GMA News article. Alleged Chinese uniforms, army uniforms, found in raided Porac Pogo Hub. O, ayan. Nakakita sila ng mga Chinese uniforms. Okay. O, sabi dito, one of the seized, yung nahuli, na digital camouflage uniforms had buttons bore the initials of PLA, People Liberation Army, the armed organization of the Chinese Communist Party and the principal military force of the People's Republic of China. The Presidential Anti-Crime Organized Crime Commission said it will investigate
if there were Chinese military personnel in the country possibly posing as POGO employees. Yun na nga. Tingnan nyo nga yung reklamo nung nandun sa Parañaque sa multinational village. Nakakakita daw sila ng mga grupo ng mga Chinese na pare-pareho ang gupit, pare-pareho ang uniform pag sila ay nagja-jogging. Feeling talaga nila na ang bansang Pilipinas ay pag-aari na nila. O, di ba? Pero niyan, nakakita sila ng camouflage. Ang sabi naman nung AFP daw, baka props lang daw yun, props. Props o hindi, totoo man o hindi, kailangan pa ring imbestigahan. No? Sana, wag ka na lang nagsalita hanggat hindi lumalabas ang final investigation. Mali yun. Wag mo kaagad depensahan, hoy, ikaw dyan, Colonel Padilla ng AFP. Sinabi niya, props lang daw eh. Hindi po, dapat hindi ka nagbigay ng statement dahil hindi pa tapos ang investigasyon. Mali yun. Hindi tama yung nilabas mo na yan. Dapat sinabi mo, we will no further comment until there is a final investigation. Lumabas po ang final report na ito nga, doon po tayo magkokomento. Hindi, sinasabi mo, depensa ka kaagad, baka props lang po. Maski na baka lang yan. Diba? Hindi dapat, hindi nararapat. It's like you are defending the circumstances. No. Diba? Mali yun. Sa akin, mali yun. Ito po, kasi dito po may hahamon kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Kukunin natin itong tatlong article, tagtakpig-takpi natin. Hindi kasi pwedeng magbigay na lang ng isang article, nandun na lahat yung content, no? Para hindi na palipat-lipat. Unahin natin ito sa Manila Bulletin kasi meron pong isang member ng Makabayan Black na nag-file na ng resolution para po, a bill, 6 to end era, ito, Castro Bill 6 to end era of POGO in the Philippines. Si Castro, yung isang membro ng Makabayan Black, no? Riding the wave of anti-POGO sentiments in the House of Representatives, dami na po kasi rin mga mambabatas natin. Sa Senado, mangilan-ilan na rin sila. ACT Teachers Party List Representative Castro filed on Tuesday morning, June 11, a bill that sought to outlaw the industry in the country. If enacted, Castro's House Bill, hindi po to House Resolution, bill na talaga to, number 10525 will prohibit and criminalize the operation of POGOs which had been linked to criminal activity. The proposed Anti-POGO Act declares in the policy of the state to ban POGOs which have increasingly become a social menace and a source of unimaginable corruption. Correct. Pero mind you daw, sabi nung PAGCOR, kokonti nga ang may lisensyang POGO pero ang laki ng remitan sa PAGCOR. Castro, a deputy minority leader and member of the Makabayan Black, claimed that POGOs has been mocking, iniinsulto, tinutuya, Philippine laws against money laundering, immigration violation, tax evasion, and other criminal offenses. Kasi nga, nagawa itong POGO law because of the POGO taxing. Itatax daw po ang POGO, kaya yun, binigyan sila ng batas. POGO have brought with them a swarm of crimes as testified by countless police raids, rape, murder, illegal recruitment, human trafficking, prostitution, illegal detention, inhumane labor practices, money laundering, and immigration bribery, among others. Actually, nakapanood po ako ng balita sa Frontline Philippines. May umamin po, Mamasan, dyan sa Porac. Siya po yung bugaw, no? Tinatawagan daw siya, di umano, ng mga tsekwa na kliyente ng gusto ng babae. Mahina ang 5,000. Meron daw siya mga bata, 18 hanggang kung anong edad, kung ano yung binigay na gusto na description ng tsekwa. Tsekwa. Hayop, di ba? Their supposed economic benefits have also been negligible compared to the social costs they have inflicted on our people and communities. It is high time we put a stop to this social menace. Tama naman, ako tama po yan. Hindi lang po si Castro ang nananawagan dyan sa House, no? Pati po si Surigao del Sur 2nd District Robert Ace Barbers at si
Cagayan de Oro 2nd District, Rufus Gutierrez. Castro said House Bill number 10525 will also cover Philippine Amusement and Gaming Corporation's new name for Pogo, which is IGL or Internet Gaming License. Ay nako, PAGCOR. Nako, may bagong kinikreate ata na pangalan ng Pogo ang PAGCOR. Kasama yon sa ibaba natin kapag ito ay naipasa na. Ayun, wala na. Ha? The bill revokes all licenses granted to Pogos and make Pogos operation a predicate to crime, money laundering, and human trafficking offenses. So, biro nyo na lang yung nangyari sa Banban, di ba? Paulit-ulit kong sinasabi, nakakita po sila ng menu ng mga babae. Sex slavery, sex torture, rape, money laundering, no? Kung ano-ano pang mga krimen, dinala ng mga Chekwa dito. Ginawa nila tayong hub ng kanilang criminality na hindi nila magawa sa bansa nila. Kasi bawal ang pagsusugal sa kanila, sa atin dinala sa pamamagitan ni Digong. O tingnan nyo to mga kababayan, ha? Tingnan nyo yung sabi ni Digong. Tingnan nyo lang para patunayan natin sa inyo yung sinabi niya, ha? During his time, I will assure you under my oath of office as President of this Republic as elected by you, yang Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Ano nangyari, Digong? Nung 2020 yan, ha? 4 years after, tingnan mo. Nung time mo lang yan, marami na yan. Di ba? Ito pa, mga kababayan, ang sinabi ni Castro. Ha? It imposes penalties of up to 10 years imprisonment and 10 millions in fine. Ay bakit 10 millions in fine lang? Dapat 100 million. No? It also prohibits agencies from issuing work permit and visas for purpose of offshore gaming and requires an annual compliance report from responsible agencies. Ayan. Anong panawagan ni Castro? We call our colleagues in Congress to swiftly approve this bill that will protect Filipino families and communities from the proliferation of crimes and social ills brought about by Pogo. Ang tanong dito, kung ito may ma-approve sa Congress, ang tanong, ipo-forward yan sa Senado. Ngayon, may katulad po na bill yan sa Senado. Ha? Yung bill na po na yan, mga kababayan, yung bill ni Senator Sherwin Gatchalian. Dito po sa balita ng Philstar Global, Social Menace, New House Bill bans all Pogo hubs. Kasi hindi nabanggit doon sa Manila Bulletin. Ito po. This House Bill parallels a similar effort in the Senate, where Senator Gatchalian has filed Senate Bill number 2689, which aim to repeal, nire-repeal, binabaliwala, yung taxability of offshore gaming established under Republic Act 11590. They want to repeal that one. Gatchalian, who chairs the Senate Committee on Ways and Means, has been a vocal critic of the Pogo industry due to the surge of crimes and has been linked to Pogo Hub. Kasi ang nag-author nito, yung bill na yan, kaya na-create na Republic Act 11590, ay si Pia Cayetano. Ngayon po, siya rin yung isa sa mga gusto ng iban ang Pogo. Di ba? What an irony, di ba? Ito ang sabi ni Gatchalian, There is clear evidence that Pogos are a national security threat to our nation. Ayan, di ba? Talagang fierce advocate po siya. Senators had renewed calls to ban all Pogos in the country after a recent raid on a Pogo compound in Porac, Pampanga yielded an alleged uniform of the Chinese military. Okay? Now, dito sa ating huling-huling article sa GMA News Online, eto po may naghahamon po kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Ito na lang, sa baba na lang. Yung title ng article is House Bill Banning Pogos Filed Amid Links to Spot of Crimes. Ito. Ito po sabi ni Castro kasi dun sa ambush interview. Dapat ay magsalita na rin si Presidente Marcos. Kasi siya lang naman yung pwedeng magsabi. At kung sasabihin niya na ibaban talaga ang mga Pogo dito ay mainam yon. Pero kung di siya magsasalita, baka, ano bang masasabi natin diyan? May pinoprotektahan ba? So yun yung tanong natin. Wag naman kaagad mag-conclude. Wag ganyan. Unahin muna natin. Marami pong kinakaharap ang Pangulo. Siguro may nag-aaral na po dyan. Meron na pong nagpapaalam sa kanya dyan. Pero do not. Ha? Do not. Ito naman ang sabi ng Pangulo dyan dati,
GMA News Online reached out to Malacanang for comment but has yet received a response as of posting time. Marcos earlier said Pogos might no longer be worth allowing if their conducts bring social cost to the country considering the crimes linked to them. O ayan ha, tingnan nyo, nagsalita ang Pangulo eh, di ba? Kaya kayo, masyado kayo eh. Huwag kayo masyadong huwag masyadong kukonclude ka agad naman, Castro. Antayin natin ang sinabi ng Pangulo. Worth not allowing if they, what? Intindi mo, if their conducts bring social costs to the country, considering the crimes linked to them. Ayan ang sinabi ng Pangulo. Siguro sa pag-aaral ninyo, at may makapagsabi na ito na nga to, dapat na nating ipatigil ito. Pero bago nyo ipatigil, hanapan nyo ng trabaho yung mga Pilipinong mawawalan dyan ng trabaho. Di po ba? Yung mga legit, kawawa, madadamay. Ano lang ang sabi ni Hontiveros, isa rin yan. Ban Pogo now. Handa ako at ang ilang kasamahan ko sa Senado na palayasin ang Pogo sa bansa. Malacanang can in fact order a complete ban if it is so desire. So ayan, antayin nyo po, mag-antay kayo, no? Gagalaw at gagalaw ang Pangulo. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.